Good day sa inyo lahat at welcome sa ating YouTube channel. Ito mga master, panoorin natin, no? Etong si Yusek Claire Castro, si Auntie Claire. Pakinggan natin yung kanyang malupitang analogy, no, sa nangyaring rally nung 21, no? Pero bago tayo magsimula, syempre shoutout sa inyong lahat. Okay, panoorin na natin 'tong mga master. Itong video na to ay sa Bilyonaryo News Channel. Okay, let's do this. Secretary Claire Castro, maraming salamat po, Yusek Castro, for joining us this evening. Yes, good evening, George, at good evening po sa lahat ng mga nanonood sa ating programa. Simulan na po natin itong usapan natin kasi ang nabanggit niyo po is planado ang pag-atake sa Malacanang. How come you said that? Ako, sarili kong perception ito. Kasi bakit? Bilang lawyer na rin, unang-una, bakit may Molotov bomb? Bakit may na-confiscate? According to Sec. John Vic, may mga Molotov bomb. At ang dami-daming tipak na bato. Kung ikaw ay magagawi doon, hindi ka naman magdadala ng ganong karaming bato. At kayo, mga kabataan, ano ang purpose? Bakit sa Mendiola? So, alam mo agad kung ano yung motibo. Samantalang yung mga melihitimo na adhikain na tapusin ang korupsyon, nasa ibang lugar eh. Okay. At hindi sila nananawagan ng BBM resign. So, alam mo kung ano yung nais ng mga taong ito. And the motive is based on your assessment. Yes, sa aking assessment, ang motibo nito is pabaksakin ng gobyerno, paalis ang Pangulo sa pwesto. Una-una, no, siya na mismo nagsabi, mga kabataan, no. Mga kabataan, mapupusok yung mga yan eh, mga lintik kasi. Well, no, yung mga naninira talaga ng gamit, no, damage to property yan. Di ba dapat hindi ginagawa yan? Well, mga kabataan nga eh. Kabataan ng pag-asa ng bayan. Pero huwag kayo manira ng mga gamit, no? Tapos, no, yun, base sa assessment niya, di ba? Base sa assessment niya, pabagsakin daw ang gobyerno. Mga kabataan. Oh my goodness. Paano papabagsak yan, Auntie Claire, ng mga kabataan? Pabagsakin ng gobyerno. Sino nagpapabagsak? Mga kabataan. Wow, ang galing. Bravo ka talaga. Lupit na analogy mo. Tapos, di ba sumisigaw itong mga rallyista? Sa may Mindiola nangyari, no? Sa may Mindiola nangyari. Ang sinisigaw is BBM resign. No? Tapos, base sa assessment ni Auntie Claire, gustong patalsigin si BBM. Eh, syempre, BBM resign nga eh. Yun nga yung sigaw nila eh. So, equivalent yun na gustong paalisin si Bongbong Marcos sa pwesto niya. Simpleng logic lang nun, di ba? Kahit ka-common sense lang yun eh. Sumisigaw, kunyari, sa isang organisasyon, merong presidente. Tapos sumisigaw yung mga member. Mag-resign ka na. Gusto naming mag-resign ka na. So, ano equivalent ng gusto nilang mangyari? Patalsikin ka bilang presidente. No? Ewan ko. Tapos papagsakin ng gobyerno, mga kabataan. Oh my goodness, Auntie Claire. Babagsak nga talaga ang gobyerno dyan. And is this something na pinaghandaan ng palasyo? This possibility, given that the president stayed, hindi siya nagpunta sa Amerika to attend UNGA, ano po? UNGA. So, can you tell us, ano ba? Okay, ang una-una kasi dito, ang gusto ng Pangulo is madinig ko anong sentimiento. Yung lehitimong sentimiento ng mga magpoprotesta. Okay. Pero sabi nga natin, pakikinggan kayo ng Pangulo, magsalita kayo at karapatan nyo po na magsalita at ipahayag sa taong bayan at sa mga maaaring involved sa mga anomalyang flood control projects kung ano yung nararamdaman nyo, yung galit ninyo. At sabi nga niya, kung hindi nga siya presidente, siya man ay nandiyan sa kalsada upang ipakita yung galit. Pero with this, sabi nga natin, ang nais lamang ng Pangulo is sumunod sa batas. Pero nakita natin, itong mga sinasabi mga kabataan na to, mukhang nagamit. The way I see it, mukhang Ay, yan. Mukhang nagamit. Naman pala mukhang nagamit. Ang tanong, sinong gumamit? Kasi bali-balita din, no? Hindi natin sigurado, no? Pero parang tanim eh. Tanim din ng mga nandiyan, no? Na sangkot sa maanumalyang kickback sa flood control project. Yun din yung naririnig namin eh. Well, itong sa Auntie Claire mo ang iba, yung information na narinig niya, no? Pero ako mas naniniwala ako na tanim yung mga yan eh. Tanim ng mga yan ng mga sangkot din sa korupsyon. gamit dahil
Yun naman yung panawagan ng iba eh. Nagamit nino? Nagamit na may mga masasamang intensyon. Who happens to be? I cannot say that. Diba, sino ba yung gustong umupo bilang Pangulo? So I cannot... Hindi mo kaya sabihin pero sinabi mo na. Mahirap sa'yo, Auntie Claire eh. Di ba? Ayaw mong sabihin. Sinabi mo, I cannot say that. Pero, sinabi mo din, nagbigay ka rin ng clue kung sino yung pinatutukuyan mo. Hanip, lupit mo talaga. Judge, but kayo, nasa inyo po yan kung ano yung... Nag-judge ka na, gagi. Nag-judge ka na. Ang judge mo, sino ba yung gustong umupong Pangulo? Ulitin natin ha, para malinaw. Panawagan ng iba eh. Nagamit nino? The way I see it, mukhang nagamit dahil yun naman yung panawagan ng iba eh. Nagamit, the way I see it, dahil yun naman yung panawagan ng iba. Tapos, Nino? Nagamit na may mga ang tanong, Nino? masasamang intensyon. Sagot yan, masasamang intensyon. Happens to be? I cannot say that. I cannot say that. Diba, sino ba yung gustong umupo Tingnan nyo. Sino ba gustong umupo? bilang Pangulo? So I cannot Sino bilang Pangulo? judge, but kayo, nasa Nag-judge ka na, gagi. Gagi talaga, no? Kayo, sino ba ang gustong umupong Pangulo? Si ano ba? Si Martin Romualdez? Gagi ba si Martin Romualdez sa pinatutukuyan niya dito, no? Pero alam naman natin kung sino yung sigaw ng taong bayan niya, no? Huwag na tayo maglokohan. Sa totoo lang, huwag na tayo maglokohan. Kung magkakaroon man ng eleksyon, ngayon, si BP Sara, no, talaga ang mananalo. Sure bull yan. Di ba? Grabe ang lakas ni BP Sara ngayon. Di ba? Sobrang lakas niya ngayon. Karamihan ng sumisigaw, siya ang ipalit kay Bongbong Marcos. Di ba? So, Auntie Claire, ang ibig mo bang sabihin, si BP Sara? inyo po yan kung ano yung maaari niyong isipin. Attorney, So, ang iniisip ko ngayon si BP Sara. Sila ba yung nagtanim ng mga yan? Mga kabataan? Nagigets nyo ba yung yung ibig sabihin ni Auntie Claire? Kasi parang ang labo talaga eh. Isipin mo mga kabataan pababagsakin ng gobyerno. Gumamit sila ng mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno. What the heck? Sa tingin nyo ba talaga uubra yung nangyari sa Nepal? Di ba? Dito sa atin? Oh, come on. Hindi naman tanga-tanga ang Pilipino. Paano kung nagpunta lang sila doon para manggulo? Yung mga kabataan na yon. Alam nyo naman yung mga kabataan. Di ba? Pero ako talaga naniniwala kung merong mga tanim. At ang nagtanim lang din sa mga yon, itong mga sangkot sa korupsyon para manggulo. can you confirm, is the President currently in Malacanang now? Hindi ko pwede masabi kung nasaan siya. Okay. But still, nandito siya at nagmamonitor. Sa lahat ng pangyayari ngayong araw po, did you prepare for that scenario that the palace will be a target of the protests? Yes. So makikita natin kung paano ba nag-perform ang mga kapulisan po natin. Alam natin na handa sila. Are you satisfied with what you've seen today? Kung kayo po mag-a-assess sa seguridad sa palasyo at this point na meron tayong political turmoil. Satisfied? Bakit? Hindi naman naari, hindi nagawa yung gustong gawin itong mga masasamang elementong ito at nandun pa rin yung maximum tolerance na gusto ng Pangulo. Nandun Gagi talaga naman sa mga elemento. Gagi. Di ba pwede masamang motibo? Iba kasi yung masamang elemento sa motibo, di ba? Pag sinabi kasi masasamang elemento,
Mga ano yan eh, mga ano yan eh, mga tawag nito, mga kapre duet. Correct me if I'm wrong ha, pero yun yung pagkakaano ko pag term, kanyari, ang salitang ginamit mo masasamang elemento. 'Di ba? Elemento nga eh. 'Di ba? Kaya sa masamang motibo. Tama ba? Iba kasi, 'di ba? Kasi sa atin ginagamit natin yung masasamang elemento sa mga spiritual na bagay, 'di ba? Ewan ko kay Auntie Claire, baka kasama 'yun. Yung maximum tolerance, but yung mga gumawa ng krimen, naparesto. Okay. Ngayon po, syempre may mga nagpo-protesta rin na, kagaya na banggit nyo, nananawagan sila for the president to resign. What is your reaction? Anong dahilan? Unang-una, ang Pangulo ang nag-umpisa ng pagpapaimbestiga dahil siya mismo ay nadismaya. So, hindi naman mabubuksan ang ganitong klaseng pag-iimbestiga kung hindi ang Pangulo ang nagsabi. Tandaan natin. So, lusot na siya, ganun ba? Ganun ba? Hindi porket ikaw ang nagpa-imbestiga, lusot Naman ka na. mabubuksan ang ganitong klaseng pag-iimbestiga kung hindi ang Pangulo ang nagsabi. Tandaan natin, nung mga nakaraang administrasyon, may ganitong klaseng mga ghost projects. Pero nagkaroon ba ng malalimang pag-iimbestiga? Ang Pangulo, kahit alam niya na maaaring tamaan ng administrasyon niya, kahit 3 taon pa lang to, pinaimbestigahan niya. Kita nyo na yung propaganda niya, ha? Kita nyo na yung propaganda niya. Yung past administration daw. Alam nyo naman kung sino lagi ang pinatatamaan nito ni Auntie Claire, eh. 'Di ba? Hindi na bago ito. Hindi na bago. Past administration, laging sa pool dito, Duterte. Pero papakita ko sa inyo, ha. Ito, no, itong video na to ay sa PTV Philippines din, no? 4 years ago, no? O ito, ang title nito ay President Duterte pinapasiyasat ang umano'y ghost project ng DPWH sa ilang relihiyon. Pakinggan nyo, ha. Magandang araw, Pilipinas. Sa gitna ng pinaigting na kampanya kontra katiwalian, ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-audit sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways dahilan sa mga umano'y ghost projects sa ilang rehiyon. At maliban po sa DPWH, muli ring nagbigay ng mahigpit na babala ang Pangulo sa iba pang ahensya ng gobyerno na may katiwalian pa rin. Ang sentro ng balita mula kay Naomi Tiburcio. Muling binalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga opisyal na sangkot sa Pandemic pa yan. katiwalian upang magbitiw sa pwesto o humarap sa paglilitis. Sa Talk to the People ng Pangulo kagabi, muli niyang inisa-isa ang mga pangalan ng opisyal mula sa Bureau of Customs na idinismiss ng Office of the Ombudsman sa salang gross neglect of duty, grave misconduct at iba pa. Binasa rin ng Pangulo ang pangalan ng mga empleyado at opisyal mula sa PhilHealth na nasa ilalim ng preventive suspension ng Office of the Ombudsman. Ngunit naging matalim ang babala ng Pangulo nang banggitin ang talamak na ghost projects at mga substandard projects sa ilalim ng sangay ng Department of Public Works and Highways o DPWH, partikular ang mga regional directors. Ang pinakamarami siguro matanggal would be from DPWH. I really intend to clean government. At least kung hindi ko kaya, maminus-minusan ang kurakot sa gobyerno. Muling pinaiimbestigahan ng Pangulo ang mga kaso ng korupsyon sa kagawaran na hanggang ngayon ay hindi pa rin naresolbahan. For the longest time, wala masyadong investigasyon dyan. Pero kayong may kasalanan dyan sa mga ganon, I advise you to resign now. Resign now. Kasi pagdating ng panahon, I will throw the book at you. Even the kitchen sink. Saka makita ninyo, you will be prosecuted administratively and criminally. At walang patawaran dito. Pinalalahanan ng punong ehekutibo ang task force na nag-iimbestiga ng korupsyon sa DPWH upang agad natapusin ang mga kaso ng mahatulan ang mga tiwaling opisyal.
Samantala, kinilala naman ng Pangulo ang kapulisan at mga sundalo na naging bahagi. So, Auntie Claire, yung sinasabi mo dito, itong klase mga Pangulo ang nagsabi. Tandaan natin, nung mga nakaraang administrasyon, may ganitong klase mga ghost projects. Pero nagkaroon ba ng malalimang pag-iimbestiga? Ang Pangulo kahit alam niya na hindi ba inimbestigahan niya ni Tatay Digong? Ko naman talaga eh. Si BBM na lang talaga lagi mong inaangat. maaaring tamaan ng administrasyon niya, kahit 3 taon pa lang to, pinaimbestigahan niya. So doon pa lang dapat alam din ng tao. At kahit 3 taon pa lang to. Nangangalahati na yan, Auntie Claire, ikaw naman. 3 taon na lang natitira sa kanya, pero sukang-suka na. Di ba? Sukang-suka na ang Pilipinas sa nangyayaring korupsyon. Kaya ayusin niya yung natitirang 3 taon niya. Kaya dapat lang paimbestigahan niya to. alam di man karamihan, yung ibang mga militante, na ang Pangulo nag-umpisa nito. So iba lang talaga itong mga masasamang elementong to. Sabi nga ng iba, di ba, yung mga lehitimong nagpo-protesta, hindi nila gusto ang pagpapababa kay Pangulong Marcos Jr. So alam natin kung anong adhikain ng mga kabataan na yan na sumugod sa Mendiola. But some are saying, of course, some of the protesters that we interviewed Babagsak dahil sa mga entire kabataan. day, kasi buong araw po itong ating special coverage, sinasabi nila na dapat managot din ng Pangulo given that he allowed the budget to be, he approved the budget in the first place para sa mga proyektong ito na pinagtatalunan nga, pinag-uusapan na ninakaw. Ang unang tanong natin, anong liability ang gusto nilang sabihin? Unang-una, sabi nga natin, ang Pangulo ang nagpaimbestiga nung malaman niya na ganito pala kalala. Yung mga anomalyang flood control projects. Now, bakit niya pinirmahan? Ito'y inaral. Kasama yung mga ekonomista, economic team. At na-veto yung dapat i-veto. Second, ang Pangulo, yung alter ego niya, sila yung gumawa ng budget. Okay. So there's good faith na makikita at the time. Yun yung trust ng Pangulo. So nung nakita niya, that's July 2024, sinabi niya na okay ang flood control projects, pero nung nakita niya, kung ano nangyari dito because of yung 2 bagyo and habagat, ibang klase to. So kailangang imbestigahan to. Nung nakita niya na may unahin niya yung Ilocos Sur. Unahin niya yung Ilocos Sur. Tsaka kami maniniwala talaga. No, unahin niya si Sandro Marcos. Unahin niya ang imbestigahan ng Ilocos. Kasi grabe din sa Ilocos. Talamak din, no? Grabe din yun. Naport ko kay Teacher Martriac, no? Grabe din. Ang laki ng budget doon sa flood control project. Pero parang hindi rin napakinabangan. Paimbestigahan niya doon dahil marami din sumisigaw doon. Ilocos daw, Ilocos. Imbestigahan. Dapat nga, inuuna niya yung bayan niya, no? Di ba? Tignan niya kung merong anomalya. Baka nasa bakuran niya lang pala yung hinahanap niyo. mukhang may anomalya dito. Inumpisa niya pag-iimbestiga. So, yung trust nandoon bilang presidente. So, wala akong makikitang liability at the time kasi mas may liability yung mga namuno na alam na nila may ghost projects Pinayagan pa. pero hindi nag-imbestiga. Okay. Now, Gagi! Lupit talaga ni Auntie Claire magbano, no? Analogy. Isipin nyo na, ganito yung analogy niya. Kasi, hindi naman daw, ang ano niya, yung sa past administration na hindi nag-ambestiga, di ba? Itong ano na to, walang liability kasi nga nagpa-imbestiga siya. So ano daw liability ni Bongbong Marcos, nagpa-imbestiga naman daw siya. Ay, nako, Auntie Claire. Nagpa-imbestiga naman din si Tatay Digong, di ba? Nagpa-imbestiga din siya, may pinanood tayo kanina. Di ba? Hindi porket hindi ka nagpa-imbestiga at nagpa-imbestiga ka, wala ka ng liability. Hindi yung ganun, Auntie Claire. Di ba? Malalaman lahat yan sa investigation. Hindi mo pwedeng iliis ka agad na, wala, clear to kasi siya nga mismo nagpa-imbestiga eh. No choice na dito si Bongbong Marcos na paimbestigahan yan. Sa totoo lang, Auntie Claire, huwag na tayo huwag na tayo magbulahan. No choice na dito si Bongbong Marcos na paimbestigahan itong flood control project dahil kita niya yung resulta ng ginawa nilang katarantaduhan. Di ba? Kita na. No choice na si Bongbong Marcos dito kundi paimbestigahan.
Pag hindi niya pinaimbestigahan yan, lalong magagalit ang taong bayan. Ikaw naman, papabanguhin mo pa yung pangalan ni Bongbong Marcos, sablay naman. Isipin mo ha, pinabayaan niya magkaganyan? Oh my goodness. Trust in trust daw? Oh my goodness, kuha-kuha siya ng tao, mga sablay naman. Pag-usapan natin na Yusek Claire, itong allegations or hamon ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. He said na dapat unahin ang pag-iimbestiga sa Ilocos Norte. Dahil apparently may mga projects daw dito na mga diskaya ang contractor. What is your reaction and your response? Ako, sa amin, pakiramdam namin, napaka-irrelevant ng sinasabi Bakit po? ni Mr. Chavit Singson. Parang maging irrelevant yun. Parang naging ang ganda ng tanong, di ba? He said na dapat unahin ang pag-iimbestiga sa Ilocos Norte. So sinabi ko kanina irrelevant din yun kasi sabi ko dapat unahin yung Ilocos Norte. Apparently may mga projects daw dito na mga diskaya ang contractor. What is your reaction and your response? Ako, sa amin, pakiramdam namin, napaka-irrelevant ng sinasabi Bakit po? ni Mr. Chavit Singson. Unang-una, alam naman natin, saan siya kumikiling ngayon. At may galit siya sa Pangulong Marcos Jr. Saan siya kumikiling? Ang susuporta niya ay ang Wait, what? Irrelevant na yun? Yun yung irrelevant? Kasi irrelevant siya dahil may kinikilingan siya. Tama ba yun? Tama ba? Presidente. So, number one yan. So, ano yung motibo mo? Pangalawa? Not the motives. Laging motibo Kasi may kinikilingan ka. Mga diskaya ngayon mga kontraktor doon sa Ilocos Sur. 'Di ba? Kasi nga baka mamaya nasa bakuran mo pala yung dumi. Hanap ka ng hanap sa malayo. Imbestigahan nyo to, imbestigahan nyo yan. Pero doon pala sa mismo mong bakuran nangyayari yung katarantaduhan. 'Di ba? Sa mismo mong bayan, pinanggalingan mong bayan. So anong irrelevant doon? Ang Pangulo, lahat ng lugar, lahat ng may anomalya, paiimbestigahan yan. So, including Ilocos Norte? Of course. So huwag siyang manguna sa ICI. Nandiyan na po ang record sa ICI. Bahala po ang mag-imbestigang ICI. At baka naman nakakalimutan. Wala ako, malaking tiwala ko sa ICI. No? Malaki ang tiwala ko sa ICI. Merong patutunguhan to. Hintay lang tayo, no? Siyempre, Mayor Magalong yan. No? Pero dapat talaga merong patunguhan. Niya rin, marami ring projects sa Davao City na hanggang ngayon, bumabaha pa rin. Baka Gagi talaga. ito lang, no? Real talk lang, hindi natin maiiwasan ang pagbaha. Hindi natin maiiwasan yung pagbaha, lalo pag sobrang lakas talaga ng bagyo. Pero yung tipong simpleng ulan lang bumabaha na, ibang usapan na yan, Auntie Claire. Di ba? Si Basti ba? Hindi, si Pulong na mismo nagsabi. Andyan yung mga project. Yes, meron silang flood control project, legit yan, meron talaga. Pero, sila na mismo nagsabi, unahin. Ay hindi, tignan nyo. Kasi nga sabi niya, tignan nyo. Kasi nga, nung umpisa pa lang, inaakusahan na sila eh. Tignan nyo yung project namin. Andyan lahat. At natural talaga na binabaha. Pero mabilis humupa sa kanila. Auntie Claire. Dito sa Manila, kakaiba. Manila, ang pinakamalaking budget. Luzon, ang pinakamalaking budget sa flood control. Pero bakit ganun? Baha. My goodness. Davao City na naman. Mga Duterte na naman. pwedeng i-advise niya na unahin din yun. Okay. But you're talking about ICI, Yusek Claire. Itong si Congresswoman De Lima, we talked to her yesterday and she mentioned that meron silang panukalang batas para itong i-institutionalize yung ICI at gawing magkaroon daw ito ng, may subpoena power siya pero yung contempt power daw ay maidagdag. And minimension niya na medyo nangangamba din sila dito sa executive order dahil ang sinasabi daw dito ay merong provision doon that the President can dissolve the ICI just in case. Of course, ang kanilang premise is that malay mo, kung maituro ang kanyang mga kaanak
na ma-involve dito sa flood control scandal ay baka i-dissolve na. So kailangan ng batas para ma-institutionalize ang ICI at magpatuloy ang kanyang trabaho. What do you think? Okay, kung maipapakita nila yung detalye ng bill na yan, hindi naman po tututol ang Pangulo. Welcome po yan dahil mas maganda po na mabigyan pa ng pangil ang ICI. At kung sasabihin na i-dissolve, nakalagay naman po maliwanag doon kung natapos na po ang kanilang trabaho. Or siguro most probably dahil EO ito, depende na po yan sa susunod na magiging presidente. Administration. Yes. Oo. And sa tingin ko naman kung sino yung papalit no na matino. Hindi niya hindi kagaya ni Bongbong Marcos. 'Di ba yung binuo ni Tatay Digong na anti-graft and corruption na group, 'di ba? Eh sino bang nagbuwag nun, 'di ba si BBM? Oh. Oh my goodness talaga. Pero yung usapin attorney dito sa kung ito bang panukalang batas na ito ay certify as urgent ng Pangulo given the magnitude of the problem, is there that possibility present right now? Ipakita muna nila yung bill. Okay. Pati yung detalye. Kasi kung makikita talaga ng Pangulo yan na talagang nararapat ito, most probably gagawin ng Pangulo yan. Okay. Ngayon, attorney, kung mag-escalate ang mga protesta at kung tutumbukin nga at magpapatuloy, sabi nyo nga targeted din ang Malacanang right now. What is the plan? Ano pong pinaghahandaan ng palasyo ngayon? Ang sabi ni Secretary John Vic, we still hold the line. But we have to maintain the maximum tolerance. Kasi ang nangyayari dito sa mga kabataang itong nahuli, pinoprovoke nila yung kapulisan natin. So pag naprovoke yan, baka maiba yung kwento at sabihin sila yung inaabuso ng mga kapulisan. But still, sabi nga natin, kung ano yung mali, kung may krimen na gawa, napanood, kung sino ba nakapanood no, ng video niya to ni Libayan, ibang-iba yung, magkaibang interview kasi yun eh. Iba yung sinasabi niya dito. Kasi yung sinasabi niya doon, di ba? Parang dapat pag gumamit ng maximum tolerance itong mga kapulisan natin. Pero dito, parang iba. yung gumawa ng krimen, dapat arestuhin. But kung may involved na minor de edad, ang DSWD at social worker ay dapat din pumasok. At bago ko kayo pakawalan, of course, sa ibang lugar. Huwag mo lang pakawalan niya. Huwag mo lang pakawalan. Please lang. Hindi, joke lang. Not just Davao City. Dito sa Liwasang Bonifacio, eventually nagpunta sa Medjola yung mga supporters si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa sa panawagan nila is to bring back the former president to the Philippines ng buhay. Your reaction? Sumabay talaga sila dito sa protesta laban sa korupsyon? Edi, try nila. Try nila kung mapapabalik. Hindi na po natin hawak kasi yun eh. Nasa ICC na po ang dating Pangulong Duterte. So kung ano po magiging desisyon ng ICC, edi igagalang na lang po ng Pilipinas. Alright, maraming salamat po. Ewan ko sa'yo. Ewan ko talaga sa'yo. Anyway mga master, dito na lang muna tayo. At maraming salamat sa pagsama sa ating live stream. No? Ingat kayo palagi. God bless sa inyong lahat.